Mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo ang mga balita ng panahon ni President Pinoy, President Duterte at ngayong panahon ni President Marcos Jr. At kayo na lang po ang humusga kung sino ba talaga sa kanilang tatlo ang nag-a-assert, nagtatanggol at pumuprotekta at may tapang na harapin at ipamuka sa China na hindi basta-basta ang Pilipinas. Noong panahon po ni Pinoy, ito po yung mga balita. Una na dyan, pinirmahan niya ang AFP Modernization Act para palakasin ang ating military. Kasabay niyan, pinalago niya ang ekonomiya ng Pilipinas para masuportahan ang ating military. Kamukha ng ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. ngayon. Bukod dyan, sabi sa balita nung time ni Pinoy, Philippines nabs 11 Chinese poachers. Nakita nyo, meron tayong tapang at lakas ng loob na hulihin ang mga illegal poachers ng China. Ito pa, Philippines detains Chinese-Vietnamese fishermen for suspected poaching. May nangyari po bang gera nung hinuhuli ng Pilipinas sa mga Chinese poachers na ito? Wala naman, di ba? Ito pa, sa time ni Pinoy, Philippines convicts 9 Chinese poachers. Ito pa, 12 Chinese guilty of poaching in Philippines Marine Park. Marine Park po yan, no? So, nung time na yan, hindi makapalag ang China. Tayo yung nanguhuli. Pero, after Pinoy, ito po yung mga balita. Pero bago yan, gusto ko pong ipaalala sa inyo na nung administrasyon din ni Pinoy, nakuha po natin ang rights at legal ownership sa Benham Rice or Philippine Rice. Sila po yung mga nag-asikaso niyan. And then, yun nga pong 2016 Hague Ruling. Hague Ruling na kinikilala ng majority ng mga bansa sa mundo, no? Kaso after ni Pinoy, merong gustong itapan lamang yung Hague Ruling na yun dahil sa kanya, piece of paper lamang daw yun. So, yun po yung mga balita ng time ni Pinoy. Pinumulan ang AFP Modernization Program. Natatandaan nyo, nagpa-purchase tayo ng mga fighter jets noon. Ngayon, after Pinoy, ito naman po yung mga nabalitaan natin. Sa time po ni Pangulong Duterte, ito, Filipino fisherman feels betrayed after Duterte says West Philippine Sea jet ski remark only a joke. Ayan. Sabi pa nga ni Pangulong Duterte, ito, tinawag niyang ayan, yung mga naniniwala sa joke niya. Bukod dyan, ito pa yung balita. During Duterte's time ito Duterte on West Philippine Sea, I am the owner, I'm just giving China fishing rights. Ayan. Hinayaan niya mangisda ang China sa ating exclusive economic zone. Sabi pa dito, Philippine President Rodrigo Duterte says he needs China, loves Xi Jinping. Yung sabi niya dyan is, I need China more than anybody else. At this point, I need China. Duterte said, I simply love Xi Jinping. He understood, he understands my problem, and is willing to help, so I would say, thank you, China. Yan po yung sabi ni Pangulong Duterte. Sabi pa dito, sa time ni Pangulong Duterte, just a piece of paper, Duterte says he will throw away Philippines' arbitral win versus China. Akalain mo, pabor sa China yung ginawa niya. Panalo na ng Pilipinas. Gusto pa niyang itapon, no? Just a piece of paper daw, itatapon daw niya. Di, malamang sa malamang, naglulundag yung mga Chinese, no? Saan ka nakakita presidente mas kinampihan pa yung China kaysa sa Pilipinas? Panalo na ng Pilipinas yun eh. Parang sumobra naman, no? Kung ayaw mo dun sa panalo ng Pilipinas na yun, sana hindi ka na lang nagsalita na itatapon mo yung panalo ng Pilipinas. Diba? Parang sumobra naman yata. Kung ikaw ba hindi magsasalita para i-assert or i-push yung pagkapanalo na yun, magkakaroon ba ng gera? Diba? Hindi naman. Kaso nagsalita pa siya eh. Hindi mo alam kung para i-flatter, pasiglahin, pasahin ng China. In expense of his own country, handa siyang gawin yon para lamang pumalakpak ang tenga ng China. Matuwa sa galak, no? Hindi ko talaga maintindihan paano niya nagawa yun. Victory na ng Pilipinas yun eh. Kung hindi ka masaya doon, sana hindi mo na lang sinabi na itatapon mo. Kasi, mga kapwa mo Pilipinong ino-open mo dito para ano? Para masaya ang China? Sumaya ang China? Wala kang pakialam kahit malungkot, upset yung mga Pilipino, sasabihin mo yan para lamang matuwa ang China kasi takot ka sa gera. Kahit hindi ka naman magsalita ng ganyan, hindi pa rin naman magkakagera eh. 'Di ba? Mga kababayan, isipin niyo pong mabuti yung binabahagi ko sa inyo. Ito pa, sabi ni Pangulong Duterte, Duterte says China Sea vowed to protect him from ouster. Poprotektahan siya ng China sa kapwa niya Pilipino? Basahin niyo po yung balita para makuha niyo po yung kabuuang detalye. Pero this is very hindi maganda sa pandinig, no? Coming from a Philippine president, poprotektahan ng China laban sa kapwa niya Pilipino. Ito pa po, mga kababayan, sabi dito, Duterte insists Philippines cannot afford war against China.
Alam natin lahat yan. We cannot afford war against China, pero hindi mo po kailangang irab sa mukha ng mga Pilipino. Hindi mo kailangang ipamuka, no? Ikaw ang commander-in-chief. Kahit pa paano sana nagpapakita ka ng tapang, o kung ayaw mo magpakita ng tapang, dapat hindi ka nagsasalita ng mga bagay-bagay na magkakreate ng takot, no? Sa puso ng mga Pilipino, at yung magpapaduwag sa iyong AFP, sa iyong mga kasundaluhan. 'Di ba? Commander-in-chief siya nun eh. 'Di ba? Parang napaka-unbecoming, mga kababayan. O ito pa, sabi niya, Duterte says he allows Chinese vessels to fish in Philippine waters to prevent war. Kung noong time ni Pinoy, hinuhuli natin yung mga illegal poachers from China and Vietnam, ito naman po si dating Pangulong Duterte, siya po yung nag-allow na mangisda ang mga Chinese hanggang sa mapalibutan na tayo ng mga Chinese militia, hanggang sa nakabage na ang Pag-asa Island, no? Dumagsa sila doon dahil inalaw po niya na mangisdang-isda ang mga nagpapanggap na Chinese fishermen. Pero in reality, mga militia. Inalaw daw niya to prevent war. Eh kahit hindi mo yan i-allow, no, na mangisda dyan, hindi naman magkakaroon ng gera. Noong time nga ni Pinoy, nanghuhuli pa tayo, kinukonvict natin, kinukulong natin, pinagmumulta natin, tapos makukulong pa. No? Kinukulong natin, kinukonvict natin. Noong time ni Pinoy, nagkaroon po ba ng gera? Diba hindi naman? Noong time po ni Pangulong Duterte, siya pa mismo ang nagpaubaya at pumayag na mangisda ang mga ito dahil daw para ma-prevent ang gera. Hindi naman nagkagera noong time ni Pinoy. Hindi po ba? Hanggang sa ayun, nasanay ang mga Chinese militia na nagpapanggap na fishermen, dumagsa sila doon ngayon. Hanggang sa problema po tayo. Problema tayo na paalisin sila doon. Ito pa, sabi dito, Duterte jokes, why not make Philippines a province of China? Ayan, ginawang joke or katatawanan or subject ng katatawanan ang Philippine national security and interest. Bakit daw hindi na lang tayo gawing probinsya ng China? Tama po ba yun, mga kababayan? Sa harap mismo ng Chinese ambassador niya, i-deliver ang joke na yan. Hindi ko nga alam kung joke ba talaga yan o baka seryoso na yan eh. Ito pa, sabi dito, Philippines ends naval patrols near Scarborough Shoal. Ayan. Sa time po yan ni Pangulong Duterte dati. For me, it's unconstitutional kasi sabi nga sa konstitusyon, mandato ng Pangulo na protektahan ang mga teritoryo pati exclusive economic zone. Soberanya. Kung di ako nagkakamali, ang Scarborough Shoal po ay part ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaso, siya pa mismo yung pumapayag sa mga China na mangisda doon. Until such time na yung mga mangingisda na natin ang pinagbabawalan na mangisda sa sarili nating karagatan. Kaya in my opinion, ang China masyado pong lumakas ang loob noong time ng Pangulong Duterte. Masyado po silang namihasa. Kaya tumindi po ng tumindi ang kanilang pang-uubuso. Noong time ni Pinoy, wala akong nababalita ang ganyan. Wala akong nakitang balita na winatar canon ang ating mga mangingisda, ang ating resupply mission. Wala po akong nabalita ang ganun. Kung meron, ibahagi niyo po sa comment section. Pero nung time ni Pinoy, meron po tayong lakas ng loob at tapang na hulihin ang mga illegal Chinese poachers. Hindi tayo pumapahayag na sila ang mangisda sa ating karagatan. No? Kasi noong time ni Pinoy, kaya natin pumalag dahil pinalalakas natin ang AFP natin. Pinirmahan nga po yung AFP Modernization Act. At malakas po ang ekonomiya natin noon. In a way, siguro pwede tayong mag-sanction kung hindi ako nagkakamali. No? Pero nakikita ng China na tayo po ay lumalagong bansa. Kaso, I don't know what happened after Pinoy. Kasi alam naman po natin na Philippines was considered rising tiger of Asia nung panahon ni Pinoy. Masyado nga lang pong pinakalat ng mga troll at mga fake news peddlers ang mga black propaganda laban kay Pinoy. Naalala nyo, nung time ni dating Pangulong Duterte, he broke ties, diplomatic ties daw with America. Tapos sabi niya, Philippines, Russia, China against the world yata, no? Yung term, pwede nyo i-double check. Pero nung pumunta si Pangulong Duterte sa China, doon niya yata sinabi na kakalas na siya sa diplomatic ties with USA. Parang, di ba? Hindi naman ganun kautu-utuan China eh, para mapaniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ganun kadaling mapaniwala ang China na sa mahabang panahon na merong alyansa ang Pilipinas at Amerika, sasabihin mo yan sa amin. Parang, di ba, parang ginawa naman ni Pangulong Duterte na utu-utuan China noon. Kaya yun, hindi tumalab, walang kinahinatnan. Hindi naman naging malumanay. Hindi naman tumigil sa pangaharas ng China sa kabila ng pagkampi at pagdikit ng dating Pangulong Duterte sa China. Ganun pa rin ka-consistent sa pambubuli ang China sa Pilipinas. Ganun pa rin sila ka-consistent sa panghaharas at pangangamkam ng ating mga teritoryo. No? Walang nagbago. Sa akin pong palagay, tumindi pa. Kaya hindi na po uubra ang makikipagkaibigan ka sa China dahil traidor yung mga yan.
no? Tuso. Hindi kanila pagkakatiwalaan lamang nila yung sarili nila, no? Kung makikipag-agree ka sa mga yan, sisiguraduhin nila na sila yung lamang, na sila yung nakikinabang, na ikaw yung dihado, no? Kaya, ewan ko kung bakit nagkaganon nung last admin. Masyado po tayong dumikit sa China, wala naman tayong napala. Dumagsa ang Pogos, nagkaroon ng kung ano-anong yung pastilla scam, no? Yung mga Chinese nagkaroon ng passport na Philippine passport. Nawindang po tayo. Wala po talaga tayong napala. So sa ngayon, sa time ng Pangulong Marcos Jr., ayan, kasama po natin ang Japan, America, Australia, pinapakita na tayo po ay may mga kaibigan na hindi uubra ang China. At kung ako pong tatanungin, dapat gawin itong regular, no? Sana magdesisyon ng presidente na gawin niya itong regular at palaging ginagawa para mangimi at ang China ang matakot, no? Para sila ang lumayo at sila ay mataboy na doon. At yung nasasanay sila na sila ay tinataboy po unti-unti, yung nasasanay sila na sila ang natatakot, tama. Yun ang dapat gawin ng Pangulong Marcos. Ipagpatuloy niya ang mga ganitong drills, isama pa niya ang ibang bansa, no? Kausapin niya Germany, UK, Canada, hanggang sa maintindihan ng China at tumanim sa kokote nila na hindi pala uubra ang ginagawa nila dahil marami po silang makakalaban. At hindi po pwede yung ginagawa nilang illegal occupation sa ating mga teritoryo. Ito pa po yung mga nangyayari sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. Sabi dito, India's show of support for the Philippines over the South China Sea dispute. Ito pa, sabi dito, Philippines okays $35 billion Re-Horizon 3 military modernization plan. Ito pa, submarines in next phase of Philippine military upgrade. Ito pa, Philippine vows countermeasures against attacks by Chinese Coast Guard will not be cowed into silence. Sabi po ng Pangulong Marcos Jr., we will not be cowed into silence. Ito pa, sabi dito, Marcos looks forward to greater Philippine-Australia military cooperation. Ito pa, sabi dito, Marcos vows Philippines will continue to defend its maritime territory. Sabi pa dito, Marcos eyes stronger Philippine-US-Japan ties as Beijing decries Manila's provocations. Sabi pa dito, Marcos vows to continue defending Philippine territory amid China's incursions. Ayan po yung mga development, ayan po yung mga ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. ngayon para i-assert, ipagtanggol, at para protektahan ng ating bansa, ang ating mga teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea at sa iba pa nating karagatan. Nakakatuwa po na ang presidente natin, kahit hindi tayo malakas na bansa, alam naman natin yan pare-pareho, pero siya po ay nagpapakita ng tapang at hindi po siya nagiging sunod-sunuran sa China. Hindi po defeatist ang attitude niya. Kasi importante po yan sa isang commander-in-chief na alam mo sa sarili mo kahit wala tayong laban, hindi mo ipapamuka sa mga kapwa mo Pilipino at sa mga kasundalohan mo na mahina tayo. At hindi mo sasabihin ito sa publiko na takot ka sa gera or wala tayong magagawa sa gera dahil pinalalakas mo lang ang loob ng kalaban mo. Yan po yung nakakatawa sa Pangulong Marcos Jr. dahil hindi po niya yung pinararamdam sa atin. Hindi po siya nagiging instrumento para takutin tayo. Hindi po siya defeatist, Hindi niya po pinamumuka sa China at sa mga kababayan niya, sa ating mga Pilipino na tayo mahinang bansa. Bagkos, gumagawa siya ng mga aksyon at mga paraan para po tayo ay lumakas. Kaya tayo pong mga Pilipino, total naman tapos ng eleksyon, magsama-sama po tayo at magtulungan para palakasin ang ating ekonomiya nang lumakas din ang ating armed forces. At wag na po tayo magluklok ng mga pro-China. Dahil kapag nakabalik na naman po ang mga pro-China, baka po magbalikan na naman po ang mga pogos, At kung ano na namang mga scamming at saka mga fraud ang lumaganap sa Pilipinas. Suspecha ko nga po mga kababayan, sinasadya ng China na kumalat ang droga dito sa Pilipinas para, alam niyo yun, masira ang buhay ng ating mga kabataan, mabaliw ang mga Pilipino, para bumagsak po ang Pilipinas. Suspecha ko, sa dagsa ng mga illegal smuggling from China ng mga produkto, sinasadya nila yun para masira ang ekonomiya natin, para bumagsak tayo. Naalala niyo yung balitang may mga auxiliary na mga Chinese na nakapasok sa Philippine Coast Guard? Saan ka nakakita? Nangyari po yan sa time ng dating Pangulong Duterte. So kayo mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Kaya si Pangulong Marcos Jr. kahit hindi ko siya sinuportahan noong election 2022, gusto ko yung ginagawa niya at susuportahan ko siya sa mga polisiya niyang pro-Filipino, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Hindi siya makikipaggera, pero kailangan niyang ipakita na tayo may tapang at may kakayanan na ipagtanggol ang ating karapatan at teritoryo para hindi namimihasa ang China, para hindi sila nasasanay na sila ang nakakalamang at nambubuli at nanggagago. Kaya kailangan po natin tulungan ng bansa natin na lumakas ang ekonomiya para masuportahan ng ekonomiya natin ang ating military, AFP. Para mangimi at matakot naman
ang mga bastos at gagong bansa na nangaagaw ng ating mga teritoryo. Yung mga nanggugurgur sa atin, no? At ipakita natin sa buong mundo na marami tayong kaibigang bansa na pwede tayong ipagtanggol in case na gurgurin tayo. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kababayan. Salamat po sa panonood at sana makapag-comment kayo at malike yung video natin. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.